So ito, isa sa mga pagkakamali ng mga kaibigan natin mga beginner na nagpapalipad ng drone ay yung orientation ng remote. So ngayon naglo-long range sila, may mga tanong sila sa akin bakit sila 1 kilometer pa lang nawawala na yung signal, nagdi-disconnect na. So ito, kailangan natin paliparin ng malayo yung drone natin para ma-guide ko kayo sa tamang orientation ng remote control. Tingnan nyo to So ayan, nakalayo na yung drone natin. 139 meters yung distance, nandun yung drone natin. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, napaka-importante ng orientation ng remote papunta sa drone. Kailangan tama lagi yung orientation natin, itong remote control at yung drone. Kasi tingnan niyo nandun yung drone natin, tapos tingnan nyo yung distance 139 meters. Ngayon pag tinalikod ko yung remote control, mapapansin nyo yung signal nyan, magbabawas yan. Ayan diba napansin nyo nag 4 bars kaagad. Ayan nag 4 bars siya nung tinalikod ko yung remote. So ngayon pag hinarap natin sa drone, ayun 5 bars na. So kaya napaka importante ng orientation ng remote. So kung asan yung drone, dapat nandun din nakaharap yung remote control natin. Kasi number 1 yan sa nagiging issue pag naglo-long range. Kasi minsan may nagsabi sa akin na bakit 1 kilometer pa lang nawalan ng signal. Kasi ibig sabihin papalayo yung drone mo, yung orientation naman ng remote mo mali. Tingnan mo to pag tinalikod ko tong remote, magbabawas yan. Ayun napansin nyo ba nung tinalikod ko yung remote? Ito pa isa pang idea na ituturo ko sa inyo kasi ako na encounter ko to mismo. So ngayon minsan anong nangyayari, nagdi-disconnect yung application pero yung controller connected. Halimbawa nasa 500 meters pa lang, nag-disconnect bigla yung application pero yung controller connected. Pag connected yung controller, naka-steady yung 4 na ilaw niyan na kulay green. Ngayon disconnected sa application. Ano yung gagawin nyo? Kasi di nyo na makita yung drone, di ba? So ang gagawin nyo, halimbawa ganito, nag-disconnected siya, makikita nyo sa application disconnected, tapos yung controller natin connected kasi yung 4 na ilaw steady. Kasi pag disconnected sa controller, nagbi-blink yan na 4 na ilaw ng controller. Ngayon ang gagawin nyo, kung halimbawa nag-disconnect yung application pero yung controller connected, halimbawa di nyo na alam kung asan yung drone, ang gagawin nyo, eto lang, nakita nyo tong sa may left side na button, yung may arrow tapos letter H, pipindutin nyo lang yan para mag auto return. Yan, long press lang, yun. So gagawin nyo lang yan pag nag-disconnect yung application, hindi yung controller. Kasi minsan pag nag-disconnect yung application, connected yung controller, di na natin alam kung asan yung drone. So lalo na minsan kung mag-isa tayo nagpapalipad, wala tayong spotter, minsan di natin alam kung asan talaga yung exact location ng drone, tapos blackout na dito sa cellphone, kumbaga bagsak na yung application. Kaya ang pinaka mas magandang gawin, i-auto RTH nyo dito sa may left side na button, yung may letter H. So yan, pag nag-auto RTH pala, pwede nyo kontrolin siya. Tingnan nyo kahit naka, ayan naka RTH. So pwede nyo galawin yan. Pwede nyo i-adjust. Yun. Kahit naka-auto RTH. Cancel na natin. So yun. Okay na, nakabalik na yung drone natin. So ngayon, isa pa sa mga gusto kong ipaliwanag sa mga kaibigan natin mga beginner. So bakit napaka-importante ng compass calibration, tapos yung auto RTH altitude. Tingnan nyo dito So dyan sa auto RTH altitude naka 60 meters tayo. Tapos dapat nakaset yan sa tamang altitude sa kung ilang meters. Depende sa papaliparan nyo. Ngayon, bakit kailangan nyo laging mag compass calibrate? Isa sa mga dahilan kung bakit kailangan nyo laging mag compass calibrate, kasi napaka-importante niyan, lalo na pag nawawala ng signal ang drone natin. So napaka-importante ng compass calibration, kasi once na nawalan ng signal ang drone natin, tapos hindi natin nakalibrate yung compass, tapos minsan nagpapalipad tayo na hindi pa nakafix yung satellite, yung GPS. So minsan nagpapalipad yung iba, hindi pa fix yung connected na satellite sa drone natin. Minsan 6 pa lang, 5 nagte-take off na.
So kailangan natin ng stable na connection sa GPS bago tayo magpalipad ng drone, para kung sakali man na mawala ng signal ang drone natin, automatic babalik siya kung saan siya nag-take off. Tapos kailangan mag-compass calibrate lagi. Kaya napaka-importante ng compass calibration. Tapos yung auto RTH altitude. So ngayon, ang tanong sa atin, paano kung nalubat yung controller? Ano ang mangyayari sa drone natin? So ngayon, alamin na natin. I-off po yung controller, tapos tingnan natin kung makakabalik yung drone. So ano mangyayari sa drone natin kung halimbawa nalubat yung controller? So ngayon, i-off ko para malaman natin kung ano mangyayari sa drone natin. In 3, 2, 1. Ayun na. So yan, naka-off na yung ano natin yung controller. Ngayon, hihintayin natin yung drone natin kung babalik ba. Kasi in-off ko na naka-off na yung controller natin. Tapos kung makabalik man, titingnan natin, i-on natin kung magko-connect ulit pag in-on natin yung controller. So ayan na, pabalik na yung drone natin. So ayan na, kung makikita nyo, naka-off yung controller. Tapos ayan, RC not connected to mobile device. Ayan na siya, pabalik na yung drone natin. So ibig sabihin working, gumagana yung auto RTH ng DJI Mini 3. So yan, pabalik na siya. So ngayon, di ba naka-off yung controller natin, ayan, disconnected. Ang gagawin natin, kasi nandiyan na siya, pababa na, so ayan, nandiyan na ang drone natin, pababa na siya at disconnected siya dito sa controller. Ngayon, i-on natin. Check natin kung mag-auto connect. Ayan ayun, ibig sabihin nag-connect. Nung inon ko ulit, nag-connect yung drone natin. So ibig sabihin working. Kaya yan, so itong video na to para magkaroon kayo ng idea kung sakaling mawala ng, so itong video na to para magkaroon kayo ng idea kung sakaling malubat yung controller nyo. Kaya dapat number 1 na isipin natin, mag take off tayo sa lugar na walang sasabitan. Kumbaga, kung mawalan man ng signal ang controller or malubat, mag disconnect yung drone natin sa controller, babalik siya sa clear area. Kaya dapat, napaka importante na dapat mag take off tayo sa malawak na lugar or walang sasabitan. Kasi pag disconnected na yung controller natin, hindi na natin makokontrol yung drone, kusang bababa yan. Kaya dapat mag take off tayo sa lugar na wala siyang sasabitan. So yan, nakalanding ng drone natin. So sana may nakuha kayong idea tungkol sa mga ginawa kong video ngayon. So ito lang magiging payo ko sa mga kapwa ko drone pilot. Kung mayroon tayong kakilalang beginner or may nakita tayong beginner, wag natin pagtatawanan, kundi turuan natin. So lahat ng mga naging experience natin, galing yun sa pagiging beginner. So lahat ng mga error natin, ituro natin sa mga beginner para maiwasan na mismo nila. So lahat ng mga pagkakamali natin at lahat ng mga natutunan natin, ituro natin sa mga kaibigan natin mga beginner. So wag natin pagtawanan dahil tayo rin ay naging beginner nung una. Lahat tayo dumaan sa pagiging baguhan. Kaya dapat turuan natin yung mga baguhan, wag nating pagtawanan.